una ay mahirap paniwalaan. Pero marami-rami na rin naman ang nakasaksi. Lalong-lalo na sa mga hiwagang nagaganap sa isang sikat na tulay sa Binondo, Maynila. Kung tutuusin, bagong gawa pa lamang ang tulay na ito. Kasabay sa pagtayo ng isang bagong-bago at mataas na gusaling ginawang condominium building. Sa magkabilang gilid ng tulay ay makikita ang nangingitim na tubig ng isang munting ilog. Ang sabi ng matatanda, konektado daw ang ilog na iyon sa Ilog Pasig. Subalit sa dami ng mga halamang dagat na naroroon ay halos hindi na makita ang tubig ng ilog. Dagdagan pa ng mga basurang naglulutangan dito. Tinapon ng mga walang habas na mga residente sa katabing squatters area. Nang minsang napadaan doon ang aking nakababatang kapatid na si Jerry, papunta sanang sampalok sa isa kong tiyahin, ay may nangyari sa kanyang kababalaghan. Oras na naman na! Alas 12 ng hating gabi. Habang nagmamaneho siya ng kanyang kotse at binabaybay ang bagong tulay ng Binondo, ay may kakatwa siyang napansin. Nag-iisa siyang may sasakyan na dumadaan sa nasabing tulay. Wala ring tao na dumaraan sa mga oras na iyon maliban sa iisa. Isang kalesa ang kasalukuyang tumatakbo ng marahan sa kanyang harapan. Gustuin mang mag-overtake ni Jerry ay hindi niya magawa dahil nasa gitna ng medyo may kasikipang daanan ang kalesa. Sinakop nito ang buong kalsada na dapat sana ay pangdalawahang lanes. Makailang beses ding binusinahan ni Jerry ang kalesa upang tumabi, ngunit nagmistulang bingi ang kutsero nito na hindi man lamang lumingon sa bumubusinang sasakyan na nasa kanyang likuran. Lalo tuloy uminit ang ulo ni Jerry. Ilang minuto na rin ang nagdaan pero ayaw pa ring tumabi ng kalesa. Wala pa rin namang ibang sasakyang nagdadaan kaya nag-iisa pa lamang ang kotse ng aking kapatid at ang kalesa sa gitna ng nasabing tulay. Masusing tinititigan ni Jerry ang kalesa. Doon nga'y napagtanto niyang may pasahero itong dalawang tao. Isang lalaki at isang babae. Bukod pa sa kotserong nagpapatakbo dito. Pero ni isa man lang sa tatlo ay hindi lumingon sa kanya. Ni hindi ito kumilos o kumibot man lang sa lakas at sunod-sunod na busina ng sasakyan ni Jerry. Doon na siya medyo nagduda. Ibinaba niya ng bahagya ang salaming bintana sa driver's side at nanginig siya sa lamig ng simoy ng hangin na biglang nanuot sa loob ng sasakyan. Pinatay niya kaagad ang aircon ng kanyang kotse. Kasunod nun ay ang pakiramdam ng matinding hilakbot. Nanayo ang kanyang mga balahibo nang walang kadahilanan. Tinignan ni Jerry ang buong paligid. Walang katao-tao at sobrang tahimik. Sa kabila ng pagiging main road ng tulay ay wala nang dumaraan doon. Mas nang hilakbot pa ang aking kapatid nang marinig ang ingay ng yabag ng mga paa ng kabayo. May kakaiba itong hatid na takot na nanunuot sa kalamnan niya. Tiningnan ng aking kapatid ang kabayo. Kulay itim ito't hindi masyadong gumagalaw maliban sa mga paa nito. Hoy Manong! Pakitabi naman! Sigaw ni Jerry mula sa bintana ng kanyang sasakyan.
Hindi pa rin kumibo o tumingin ang kutsero at mga pasahero nito. Manong, kinakain nyo ang linya. Pakitabi naman yung kalesa nyo. Sigaw ulit ni Jerry, sabay pindot sa busina nang makailang beses upang makuha ang atensyon ng mga taong nakasakay sa kalesa. Subalit nananatiling bingi ang mga ito. Maging ang kabayo ay waring ni hindi man lang nagitla sa ingay ng busina ng kotse ng aking kapatid. Noon na uminit ng husto ang ulo ni Jerry. Hindi na niya matitimpi pa ang pagwawalang bahala ng kalesa at ng kutsero nito. Bumuelo ang kotse ng aking kapatid at pinaharurot niya iyon. Ilang segundo pa, ginitgit niya ang kalesa. Ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi pa rin ito tumabi. Sumagi sa gilid ng tulay ang kabilang gilid ng kotse ni Jerry. Sa kabila naman ay sumayad din ng bahagya ang kahoy na gulong ng kalesa. Lalo iyong nagpagalit sa aking kapatid. Ngayon, pati ang kanyang kotse ay nagasgas dahil sa kawalang pakialam ng mga sakay ng kalesa. Pagkalagpas ng bahagya ay inihinto ni Jerry ang kotse. Ibinaba ang passenger side window upang sigawan sana ang kutsero sa pinsalang inabot ng kanyang kotse. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi niya makakalimutan habang buhay. Napasigaw sa takot si Jerry nang makitang walang mata ang kabayong itim. Dugo lamang ang umaagos mula ilong at mata nito. Tumingala siya sa mga sakay na pasahero at lalo siyang nanghilakbot nang makitang patay ang 3 sakay ng kalesa. Duguan at naaagnas ng mga bangkay ang kutsero at ang 2 sakay nito. Lupaypay mula sa kanyang kinauupuan ang kutsero. Punong-puno ng dugo ang mukha nitong halos hindi na makilala ang itsura. Putol ang isang braso nito. Ang kabila naman ay may hawak na panghampas sa kabayo. Ganoon din ang 2 pasahero. Ang lalaking pasahero ay kita na ang bungo ng kalahati ng muka. Habang ang babaeng pasahero naman ay naaagnas na at halos maputol na ang ulo mula sa buto-buto na ring leeg nito. Hindi nakakilo sa pagkabigla si Jerry. Halos hindi siya makahinga sa kilabot na bumalot sa kanya ng mga sandaling iyon. Ngayon lamang siya nakasaksi ng ganoong tanawin. Kung paano nangyaring tumatakbo pa rin ang patay na kabayo at ang pasahero nito ay hindi rin niya alam. Nang walang ano-ano'y kumilos ang natitirang braso ng kutsero at hinampas nito sa likuran ng alaga na siya namang ikinagulat ng patay na kabayo. Mistulang ipapasok nito ang ulo sa loob ng kotse sa pamamagitan ng bukas na passenger side window at doon na nabuhayan ng loob ang kapatid ko. Pinaharurot niya ang kotse papalayo. Hindi pala dasal si Jerry pero ng mga sandaling iyon natawag na niya yata ang lahat ng santo sa labis na takot. Nang makalampas sa may tulay ay agad namang nagsulputan ang mga tao. Nakakita ng mobile ng pulis ang aking kapatid. Agad niya itong hinintuan. Nagdadalawang isip man pero buong detalye na ikwinento ni Jerry sa mga pulis ang insidenteng nangyari sa kanya sa tulay. Ipinakita rin niya ang mga gasgas sa magkabilang bahagi ng kanyang sasakyan. Sinamahan naman siya ng mga pulis sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Wala na silang inabutan doon kundi kadiliman. Agad din namang rumisponde ang mga tanod mula sa lugar. Nang malaman nila ang nangyari, pag-aalangan
Alala ang nabanaag ni Jerry sa kanilang mga mata. Si Mang Ruben na kutsero at ang kanyang mahal na kabayo ang iyong nakita. Dire-diretsyong sambit ng kanilang punong tanod. Ano hong nangyari sa kanila? Tanong ni Jerry. May 3 taon na ang nakararaan. Biktima ng hit and run ng kalesa ni Mang Ruben ng isang 10-wheeler truck. Sa lakas ng impact ng isang rumaragasang truck na mga kargamento, mula sa likuran ay tumilapon ang kalesa kasama ang kabayo. Ganon din sina Mang Ruben at ang 2 nitong pasahero. Diyan sa ilog. Patay silang lahat. Paliwanag ng punong tanod. Hanggang sa ngayon, lumilitaw pa rin sa tulay ng Binondo ang kalesa ni Mang Ruben. Naghihintay sa mga sasakyang mag-isang dumaraan. Hindi na kailanman dumaan ang aking kapatid sa nasabing tulay. Kahit pa isang madaling shortcut iyon, pauwi sana sa kanyang tahanan.